Ako, ang nilook forward ko na lang na maiuwi is yung magiging usap-usapan for Espanta. Yun talaga. Yung word of mouth na lang. Hindi ako makapaghintay kung ano yung pwede nilang maging reaction for Espanta. Okay. Pero, Juday, yung line-up kasi, parang may sobrang excited na mga tao sa line-up sa MMFF talaga. Maganda actually. Diba? Mabibigat Wala ka bang kinakatakutan? Yun. May pressure. Lahat sila. Sino? Lahat sila. Lalo si Ate V. But, babalik naman ako dun sa magkakaiba naman kami ng genres. Yes. Parang per genre is just 2 films, di ba? So, iba-iba talaga, hindi mo masasabi. And since tradition na ang MMFF, mamimili na sila ngayon pala kung ano yung 1, 2, 3 nilang papanoorin sa December 25, 26 till New Year, di ba? Feeling ko nga, yung mga dapat katakutan, yung mga hindi masyadong yung wala ka masyadong expectations. Di ba? Parang may ganun din last year eh. Si Firefly. Numbers. Si Firefly. Plus yung movie ni Aga Mulak, Cell, ano yan? Number 7. Number 7. Oo, you know, yung mga tahimik. Oo, mga tahimik. Hindi mo alam, biglang bubulusok yan eh. So, na-excite ako kasi ang dami mahusay na artista ngayon, mapabata, mapabago, matagal na sa industriya. Plus, it's the 50th anniversary of MMFF. I think it is just right na maganda ang buffet of movies kasi ang tagal nila eh. Dapat talagang magpakita sila ng magandang spread of movies para bumalik talaga yung tao sa sinehan. Acting-wise, paano ka na-challenge dito at paano ka na? Alam mo, kumapit na talaga ako kay Direk. Kumapit ka kasi hindi ka naman talaga niyan hihintuan hanggat hindi ka niya nararamdaman. Hindi gano'n naman talaga yan. So minsan nagugulat na lang ako, may mga take 1 ako. Maghihintay ako, take 2 ba? Ay, hindi, okay na. Okay ka ba? Okay lang ako, okay ka ba? Okay na yun. Sabi niya. Okay. Basta pag okay siya, ibig sabihin, naramdaman niya yung trabaho ko. Pero may isang eksena kami na hindi niya talaga ako hinintuan. Hindi kita maramdaman. Parang bumibitaw ka. Which I totally appreciate kasi ibig sabihin, iba yung emosyonal na hihit ko sa emosyon na dapat kong mahit. And kailangan kaya mong intindihin yun bilang artista nang hindi ka, nang wala kang sama ng loob, nang hindi mo kine-question yung trabaho ng director mo. Kasi sa tunay na salita, empleyado ka ng director mo at ng producer mo. You have to deliver what has to be delivered. And kailangan kang makinig. Wala kang space mag-arty-arty. Kung gusto mo mag-arty-arty, dapat model ka. Hindi ka dapat artista dahil. Pero meron bang scene or line na, without spoiling na lang, pero na excited ka na ma-watch, abangan na? Alam mo, marami. Hindi sa dahil gusto kong panoorin yung buong pelikula. Dahil kailangan niya naman panoorin yung buong pelikula. Kahit ako, nung ginagawa namin to, dahil nga nagbabago si Direk Chito ng mga eksena, hindi na ako nag-memorize ng script before stepping sa set. Kasi nagbabago siya ng linya pagdating sa set. So, pag nagbago ka ng linya, magbabago rin yung emosyon mo. So, kaya ako na-excite kung ano yung ending niya. Kasi ang dami niyang binagong eksena, ang dami niyang tinanggal na mga linya that would probably make sense kung halimbawa ginawa yung mga iba pang eksena. Pero nung binubuo niya yung pelikula, at some point parang siya na lang nakakaintindi. Ano na nga ito pupuntahan nito? Halika, tawarin na lang natin ito. I'm sure may nakikita yan, hindi natin nakikita. Ano na lang, nag-enjoy kami kasi nag-enjoy ako panoorin si Direk Chito kasi nakikita ko kung paano siya nahahappy kapag na-achieve yung eksena ng gusto niya. Malikot pa yun ang utak niya pagdating sa horror. Yung, grabe itong taong to. Paano mo naisip? Paano mo naisip na gusto mo ganito tapos paglabas ganito na? Di ka natutulog, no? Yung nag-aasaran lang kami sa set. But then again, pag kwento niya na, ay, may point naman. Oo nga, mas nakakatakot na akong susumahin. So, ano ka lang talaga? Magta-trust ka lang ng todo talaga sa pangkabuuan. Kasi
sa paggawa ng isang pelikula, simula pa lang, huwag mo nang tanggapin. Kung wala kang tiwala sa director, sa writer, sa producer, huwag mo nang tanggapin kasi hihilahin mo pababa yung pelikula eh. Meron pa lang parang sa kwento ni Direk Chico, may bagay dito na may something. Niniwala ka ba doon na there's certain stuff Na may curse? Oo, naniniwala ako doon. Mapamahiin ako eh. Naniniwala ako sa supernatural stuff. Naniniwala ako sa aswang. Naniniwala ako sa lahat. Kahit hindi ko sila naranasan. Wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako. Wala man akong kailangan bilhin para maniwala ako. But at least it makes my faith stronger. Alam ko kung totoo man sila, kung malakas ang faith ko, walang mangyayari sa akin. Naniniwala ako kasi wala namang paggagalingan yung mga kwentong yan kung wala namang nakaranas ng mga ganyan. And ang lola ko kasi sa father side, marami siyang mga collections ng mga giant saints, mga Mama Mary, tapos pinoprosesyon nila yan sa Caloocan. So, pinaano niya sa akin lagi, kailangan ka magmano sa mga yan kasi kung hindi, baka kalabitin ka niyan sa tabi. Ay mo, takot ako talaga. Kaya hanggang ngayon, humahawak ako sa santo. Humahawak talaga ako sa santo. Hindi para gumalaw sila at bisitahin ako, pero parang na lang yung magte-thank you po ako sa lahat ng blessing. Salamat po. Blessing po yung mga anak ko. Pakiprotektahan niyo po sila. Huwag niyo na po ako kakalabitin. Good. Yung mga ganon. Kumbaga, it makes you grounded. And may mga ganun lang, diba? Na masarap lang ikwento sa mga anak mo. Kasi yung mga bata ngayon, hindi naman na sila matradisyon eh. Yes. Hindi naman na sila, wala na silang ganun. So you have to explain yung sa mga patay, Ma'am, why can't they burn us to the car? Kasi anak may pamahiin na kapag hinatid ka nung kamag-anak nung namatay, may susunod at maaaring ikaw yun o tayo or any, kung sino man yung relative nila. Where did that come from? Hindi na ako sasagutin. Hindi ko na alam kung saan siya nanggaling. Ba't ko pa siya sasagutin? May mga ganun. So, yun yung sana mabuhay ng mga tradisyon sa mga bata or at least maintindihan lang nila kung gano'n talaga mga kapamahiin ng Pilipino. Ikaw may personal experience ka ba na kakaiba? Sa set? Sa set? Sa personal. Sensitive ka ba? Hindi ako nakakaramdam eh. Ang talagang malakas ang sensitivities, kuya ko at saka ate ko. Mami ko. Pero thank you Lord, na-spare ako. Pero sa set? Sa set, alam mo, in all fairness, kahit nakakatakot yung location namin, hindi siya mabigat. Nakakaramdam ako ng bigat na energy, nakakaramdam ako ng bigat ng aura ng tao. Nararamdaman ko yung tao kung hindi ko magiging kasundo. Unang kita ko pa lang, basta may bigat ako ng dugo. Yung, hindi ko alam kung saan nagagaling. Yung kahit ako pala, wala namang ginagawa to sa akin ng tao to, pero matang init ang ulo ko sa kanya. May ganon. Tapos after ilang days, mawawala lang siya sa set ko. Nang wala akong ginagawa ha. Hindi ko sinasabi kung kanino man na may something ako sa tao to. May ganon akong sensitivities, at least energy and aura. Hindi ako nakakabasa pero nararamdaman ko kung gaano kagaan ang aura ng tao. Dito sa pelikulang to, kahit nakakatakot yung mga eksena, siguro nga dahil ipinanganak siya out of positivity, out of love and trust. Walang ganon. Wala kaming ganong naramdaman. Wala kaming bigat. Maraming paniki sa bahay. Maraming peste. Pero walang nakakatakot. Siguro nga, at saka kasi even before we started filming the first scene, no first shooting day, nagdasal talaga kami. Nagdasal kami, and then when we were shooting some scenes na medyo sensitive na makapag-invite ng other elements and other negative energy, meron kaming protector that would cleanse the space, and kami din cleanse niya after the scene. Lahat naman kasi kami naniniwala sa ganun. So, walang mawawala kung lahat tayo mag-usukan tayo dito dahil bago tayo umuwi, natin uwi sa bahay ito. Pero kasi nakakatakot yung mga gamit ng PD na nilagay ng PD natin. Kasi yung healer, di ba? Yes. Siya yung may dala ng usok. Totoong pang-cleanse yung usok na ginamit namin. Okay. So talagang, inano namin siya, baka naman gusto mong
i-share yung positive na sinisingot-singot mo dyan. Kasi all mine naman yan. Nagbigay ka nga dito. So kapag nagsiset up sila, nandun kami lahat sa usok kasi nga medyo nakakatakot yung eksena eh. At saka yung dinadasal talaga ni Uge, totoong Latin prayer. So we had to edit out some words kasi nga baka makapag-invite dahil malakas ang energy ng Latin prayers eh. Kahit yung mismo protector namin, sinabi niya na itong prayers na nilagay ko for protection siya. Hindi siya to invite other negative energies or elements or whatnot. So, kalmado kaming pinaghandaan ni Attorney Joji yung pangkabuuan kasi ano siya eh, confident siya na walang ibang energy na makakapasok dito, but we just have love and faith, then we're good to go. And how was it like for